Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Fluky Ino ngayon pong March 15 taong 2024. At ayan, nandito po tayo sa daily chart time frame ni Fluky Ino at base po sa aking technical analysis ay posibleng ito po ay magpapatuloy sa kanyang consolidation or baka babasagin po niya ang kanyang support line dito sa 30 digits 24,976. At kung pag nangyari pong kapag nabasag po niya ang support line na ito ay mukhang makakaranas po siya ng mas mababang price correction. At yan, sunod po nating support line ay nandito po sa 30 digits 17,508. Posible po siyang bumagsak dito kung nabasag ang support line natin dito sa 30 digits 24,976. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, bago po tayo magpatuloy sa pagte-technical analysis dito kay Fluky Ino, ay check po muna natin yung latest na balita na nakalap ko rito na may kaugnayan kay Fluky Ino. Ayan, kasama po siya dito sa tatlong best cryptocurrency to buy ngayong March 14. Ayan, kahapon po yan. Pero ayan, nadidelay po kasi ang oras ng mga foreign countries, yung mga ibang bansa. Nauuna po tayo ng positive 8 sa UTC time. Kaya kung pag March 14 po sa kanila ay sa atin na ay March 15. Kaya yan, kasama po siya sa tatlong rini-recommend ni Inside Bitcoin dito na best crypto to buy ngayong March 14. At ayan, i-content ko po ito mamaya. At maliban po rito ay check natin, meron po silang latest tweet dito sa kanilang X account. Yan, sabi nila rito ay ang top DeFi protocol ng BNB chain na si Tena ay dinagdag na po nila ang Fluky sa kanilang pool. At sa pamamagitan po nito ay yung mga Fluky holders ay pwede na rin po mag-provide ng liquidity sa kanilang platform para maka-earn ng token na Tena or THE. Yan, isa po itong magandang development sa dito kay Fluky Ino. Ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame ni Fluky Ino, kung saan ay ang aking analysis po rito ay posibleng magpatuloy po siya sa kanyang pagko-consolidate dito kung yan ay mapipigilan ng support line yung pagbagsak ni Fluky Ino, kasi nagpapakita po ng bearish momentum ang ating QQE mode indicator dito kay Fluky Ino na mukhang susubukan po niyang magkaroon ng price correction. Ayan, kung kapag hindi po nagawang pigilan ng support line natin dito sa 30 digits 24,976 ang kanyang pagbagsak at nabasag ito, ay yan nga, posibleng makaranas tayo ng mas mababang presyo dito kay Fluky Ino. Yan, 30 digits 17,508. Pero yung kanyang kung sakaling babagsak po siya rito ay magandang opportunity po ito na bumili ng Fluky Ino. Kaya yan, yung mga gustong pumasok dito kay Fluky Ino ay opportunity po ito kung nabasag ang support line natin dito. Nagbibigay po ito ng buying opportunity dito po yan. Ito po yung buying opportunity natin dito ay malapit po rito, or sabihin natin dito na rin sa 30 digits 17,508. Kaya magsiset po tayo ng buy pending order dito kung sakaling nabasag ito. Pero kung pag hindi po nabasag ang support line natin dito, ay yung aking analysis dito ay magpapatuloy lamang po sa pagko-consolidate or pagsa-sideways dito itong si Fluky Ino. Hanggang sa makabawi po yung mga bulls or pesa ng mga bulls para muling basagin ang resistance line natin dito sa 30 digits tapos 30,025. Yan, at kung nabasag po niya ito ay dito na po siya ulit magpapatuloy sa kanyang pag-akyat. At ayan, yung ating Halswit indicator naman dito ay mapapansin naman natin na walang pagbabago. Yan, habang humahaba ay nananatili pa rin na malusog yung kanyang pangangatawan. Nagsasabi lamang po yan na uptrend pa rin sa kabuuan itong si Fluky Ino. Kaya maski nakakaranas po siya ng consolidation na gaya po ng ating nakikita ngayon, ay sa bandang huli ay magpapatuloy pa rin po siya sa kanyang pag-angat. Maliban po dito ay mapapansin natin ng ating QQE mode indicator dito ay meron po kasi siyang nabubuong mga QQE bars na palit ng palit yung kanilang sukat.
Kaya indikasyon po ito na ito ay makakaranas ng consolidation or price correction. Kaya yan nga, gaya ng sinabi ko kanina, ay nakasalalay po yung magiging galaw ni Fluky Ino dito sa ating support line. Kaya ito po yung tinututukan natin, yung support line na ito. Ayan, kung mababasag nga ba ito ni Fluky Ino or mapipigilan ng support line na ito yung pagtatangka na pagbagsak ni Fluky Ino. Kaya yan, ito po nakatuon yung ating attention dito sa support line na ito. Kaya yan po ang aking technical analysis update dito kay Fluky Ino sa araw na ito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pag-click na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.